Yes, good morning, church. Ngitian po natin ating mga katabi. Are you blessed, church? Yeah. Sarap, ano? Ang sarap. Purihin po ang Diyos. Ama, maraming salamat po. At kami po ay muling pinagsama-sama mo sa aming templo para katagpuin natin ang presensya ng Panginoon. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Namiss namin kayo eh. Oo, namiss namin si Kuya Gio eh. Gano. Habang nandito kami, nakagano kami, iniisip namin kayo. At na-miss din po namin kayo, mga kaibigan, nanonood online. And of course, si Nanay Ophel, matagal kong ipinanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pabalikin mo si Nanay Ophel. At sa mga nanonood sa atin online, welcome po sa ating pananambahan. This is Solution Grace Church, and my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po na bumubuo na ating church, we welcome you. At kagalahan po namin na hindi lang na amin kayo makasama online, but we would like you to join us on site. Kasi iba po yung corporate anointing. Di ba, pag nasa church po tayo, talagang concentrated lang yung ating puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pag nasa bahay po kayo, marami kasing gawain sa bahay. Pero ito po ay inilaan po natin para po sa mga kapatiran natin na wala po talagang pagkakataon makapunta ng church. But if you have the ability and the capability naman na makasakay, punta po kayo. Pastor, nahihiya ako eh. Hindi po, sa simula lang yan. Kasi pag binati na po kayo ng ating mga kapatiran, sa panguna ni Kuya Gio, mawawala na po inyong hiya. Yan. Amen? Amen? Di ba? Pag nakita niyo na po yung mga ngiti ng ating mga miyembro, nako talagang mawiwili po kayo sa ating church. And tayo po ay matatagpuan sa Unit 114E. So ano lang po ito, ground floor. Kahit po may mga edad, pwede po kayong makasama namin. Wala kayong aakyatin na hagdan. Unit 114E, Tia Maria, Saraw Building, Sigvi Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So please, do come and join us every Sunday at 9:30. Medyo na-delay lang po kami kanina. Kasi, alam niyo na, online, tayo po ay kailangan ng malakas na signal ng internet. But we pray na tuloy-tuloy na po tayo magsama-sama. Amen, church? Are you blessed? Ang ganda ng ating pag-aawitan. Of course, we would like to praise God for the lives of Kuya Albert. Mas kilala sa tawag na Kuya Junior. Tagong pangalan yun eh. Tagong pangalan. Tayo lang nakakaalam. So, konti lang tayo nakakaalam. Of course, with the SGC band. Maraming salamat. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon sa buhay nila? Amen. And advance Mother's Day para po sa mga nanay natin. We will be celebrating Mother's Day on Sunday. Kaya naman tayo mga anak ay talagang ibigay natin yung ating pagmamahal sa ating mga magulang habang nabubuhay pa. Alam mo, bigla ko na-miss yung mami ko kasi sabi ng mga barkada ko, yung mga barkada ko malapit din sa mami ko. Sabi nila sa akin, Mamas boy ka. Proud akong sabihin yun. Kasi talaga namang nung buhay pa si mami ko, kahit saan siya magpunta, mas pinapaboran kong kasama nanay ko kaysa sa mga barkada ko. Pero nakakatuwa dito, yung mga barkada ko malapit din sa mami ko. So talaga pong kayo pong may mga nanay pa, samantalahin po habang nabubuhay si nanay. So mula po dito sa aming church, in behalf of the church, we would like to greet every mothers out there na nanonood. Advance Happy Mother's Day. Batiin nyo nga po yung inyong mga nanay na kasama. Yan. Ibabati ni Kuya Gio kay Nanay Ophel eh. So church, excited na po ba kayo for the Word of God? Amen. Ako, napakaganda po na ating pag-uusapan as usual. But as we move on, let's pray po muna. Aba, we thank you once again for this opportunity na kung saan kami po ay pinagsama-sama mo muli para papurihan ka sa iyong templo, sa iyong tahanan. Salamat, O Diyos, dahil napakaganda po ng inilaan mo sa aming mensahe sa umaga po ito. Dalayan ko po na ito po ay mailahad at maipahayag ko ng malinaw sa aming mga kapatiran, on-site and online. Nang sa gayon, anuman po mga duda at alinlangan ay pawiin po na iyong salita. At patuloy po kami mamangha sa iyong nananaga ng biyaya na siyang magpapayaman sa aming mga kaluluwa at magbibigay, Panginoon, ng buhay na ganap at kasiya-siya bilang iyong mga anak. Salamat po sa umagang ito at tatagpuin mo
ang bawat isa sa pamamagitan ng mensahe pong ito sa kanilang pangangailangan. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Last Sunday po ay ganda ng pinag-usapan natin dahil paano natin malalaman na tayo ligtas. Pero meron tayong konting review about what we have discussed last Sunday. But today, ang ating pong message is this. Ito po yung message title natin, Can a Christian Blaspheme the Holy Spirit? So still, nasa serye pa rin po tayo ng Holy Spirit. Kasi importante po maintindihan natin kung sino po siya at paano po siya kumilos sa buhay ng ating mga kapatiran, tayo bilang mga mananampalataya at sa mga unbelievers. So sa mga nagtatanong, tinalakay niyo na po ba kung paano kumilos ang banal na spirito sa mga mananampalataya at sa mga hindi pa mananampalataya? Yes, pwede niyo pong balikan yung ating mga pinag-usapan na yung mga last episodes natin dito sa church nang sa gayon makasabay po tayo sa ating mga pinag-uusapan ngayong mga panahong ito. Actually, it's first Sunday of May. So, nagpapatuloy pa rin po tayo sa serye ng Holy Spirit dahil ang dami po natin makikilala ugnay sa Holy Spirit. And today, alamin natin, can a Christian blaspheme the Holy Spirit? And of course, we have a question para po sa ating pag-uusapan. And this is our question na gusto po namin na mga nanonood sa atin online, you could interact with us. Sagutin po ninyo ang tanong na ito. Can a Christian blaspheme the Holy Spirit? Or in other words, can a Christian commit the unpardonable sin? Pinangako ko ito kay Brother Makoy pag-uusapan natin. Kasi ako rin ito yung question ko for so long na naghatid sa akin ng kalungkutan. Sabi ko, nung araw pag pinag-uusapan to, naku po, mukhang yung aking kaligtasan ay, alam niyo na, 50-50. Kasi alam ko sa sarili ko, mukhang nalapastangan ko na ang banal na spirito. Pero talaga bang nalapastangan na o pwede bang malapastangan ng isang mananampalataya ang banal na spirito? So this is our question for today. And ito rin po yung tinatawag na the unpardonable sin or the unforgivable sin. Meron bang kasalanan na sadyang walang kapatawaran? Meron. At mamaya po alamin natin yung ating key verses. At bago yan, as promised, magkakaroon po muna tayo ng konting pagbabalik tanaw. Mabilis lamang po ito. Mga 2 seconds lang para hindi mainip yung ating mga kapatid. So ang ating po pinag-usapan last Sunday, it's all about a life filled with the Holy Spirit. Amen? Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, at inalam din po natin last Sunday, paano tayo makakatiyak na tayo po'y ligtas? May mga ibang nagsasabi, mga relihiyon, sabi nila, Diyos lang ang nakakaalam. Hindi po totoo yun. Kaya nga po tayo binigyan ng Biblia. And the Bible, I believe, it stands for basic instruction before leaving earth. Ang ganda, no? Bible. B-I-B-L-E. So it's our basic instruction before leaving earth. Kasi po, sa langit kasama na natin ng author ng Bible. So, face-to-face, pwede na tayong makipag-usap sa Kanya. But, sa panahon natin sa ngayon, still, we're living in this earth, kailangan mo basahin ang salita ng Panginoon. Amen? Ito po ay buhay na salita at sa Kanya po mismo galing ito. Hiningahan po niya ito, kaya po ang salita ng Panginoon ay punong-puno ng buhay. Kaya kung kayo po'y nawawalan ng buhay, mukhang kulang po kayo sa salita. Naalala ko, nabanggit ko yata last Sunday, di ba? Napakainit ng panahon, pero praise God, medyo lumalamig na. Maghapon, nung kami po ay naligo, talaga naman nagdiriwang kami mag-asawa. Dahil first time, after 2 months, naramdaman namin yung malamig na tubig. Ang sarap. Kasi for 2 months, parang naliligo kami nung maligamgam. Ayoko nung ganong tubig. Kasi ako po, sanay ako, kahit tag-ulan, maginaw, gusto ko pa rin malamig galing sa tubig na gripo. Ibang tipong, sabi nila, malamig daw yung unang buhos Kaya ang ginagawa ko, 2 buhos kagad. Para maiwasan yung una. Then, 2 tabo gamit ko para 2 buhos kagad. Kasi unang buhos daw, maginaw So kahapon, si Mrs. ang una nagbalita, ako malamig ang tubig. Talaga namang tuwang-tuwa ang Mrs. ko. Kasi ang hirap maligo nung, alam mo na maligamgam. Kasi gusto kong yung buhok mo, pag nalamigan to, damay na buong katawan So tayo po, sa ating buhay bilang mananampalataya, ang tubig po ay ang salita ng Panginoon. Pag wala kayong tubig,
talaga po manghihina kayo at manlalagkit kayo. Yung mga dumadapong mga masasamang mga, ang tawag dito, mga alikabok, putik ng buhay. Pag yan po ay hindi na-washed away ng tubig, which is the word of Christ, manlalagkit kayo. Kaya napapansin nyo, malungkutin kayo, masyado kayong sensitive, yung kumusta ka lang, nasasaktan ka na. Yung maganda na may pangungumusta, tapos tinanong ka lang, kumain na po kayo, nagagalit ka agad. Kasi walang salita ng Panginoon, walang tubig. Di ba yung mga hindi naliligo, kalabitin mo lang, nasasaktan eh. Kasi nangangapal na sa libag. Ganon din po ang tayo kapag tayo po hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon, hindi tayo nahuhugasan ng salita ng Panginoon. Kumakapal din po yung libag na galing sa mundo. May libag din po ang mundo eh. Nagiging makalupa na tayo. Di ba yung libag, lupa, yun eh. Kaya di ba pag naliligo tayo, pag kinakaskas mo ganyan, sino po dito ang naglilibag? Pasintabi. Ano yun eh, lupa yun eh. Nalulupa yung katawan mo eh. Kaya pag nabasa yan, sa simula lang malagkit, pero pag natubigan ka, nawawala yung dumi. So ganun po ka-importante. At salamat sa Panginoon for giving us a local church na kung saan dito po sa ating church ay patuloy po tayong binabasa ng salita ng Panginoon. Nililinis, kumbaga. Amen. At sa ating po pag-uusapan ngayon, alam niyo po, napaka-importante na makilala po natin ang banal na Espiritu. Meron po ako nabasang isang napakagandang article na ang tao daw po ay pwede nating ihalin tulad sa isang puno. Of course, meron tayo mga nakakasalamuhang iba't ibang uri ng tao at merong 3 uri daw ng tao. Pero yung ikatlo dito, gusto kong ihalin tulad sa banal na Espiritu. Yung unang uri daw, kung ihalin tulad sa puno, sila daw yung mga dahon. Yung mga dahon ay, ito yung mga uri ng tao na pag masaya ang buhay, pag meron sila makukuha sa'yo, didikit yan sa'yo. Pero kapag wala na silang nakukuhang ganansya sa'yo, gaya ng mga dahon, mabilis po silang nalalanta at iiwan ka talaga. Hanggat may nakukuha siya sa'yo, nandyan siya, nakadikit. Pero kapag wala na siyang ganansya, iiwan ka ng taong yan. So, hinahalin tulad dito sa mga dahon. Samantala, meron daw din po mga tao na kagaya ng mga sanga, medyo mas matibay kaysa sa mga dahon. Ito yung mga taong malalakas ang personality. Na talaga namang tuwan-tuwa sila, kasama ka. Pero pag sila po ay bumabagsak at tinangay ng hangin dahil malakas ang personality, gusto nila, sa pagbagsak nila, kasama ka rin. Ang sama, ano? Pero alam niyo po yung ikatlong uri ng tao, pero mas gusto ko po ihalin tulad dito sa banal na Espiritu. Yung ugat. Meron din tayong mga kaibigan na ang pakikipagkaibigan sa atin ay talagang umuugat. Sa paglipas ng panahon, hindi tayo iniiwan. Ika nga ng kasabihan, through thick and thin, nandun siya. At ito pong taong ito, gusto kong bigyan ng parangal ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, hindi natin nakikita, pero naisa niya ang pinakamabuti para sa atin. Ganon din po ilan sa mga kaibigan natin. Kasi nga umuugat na, wala siyang pakialam. Nakikipagkaibigan siya sa'yo, meron ka, wala ka, nandun siya. At talagang uugat siya kahit na malakas ang mga pagsubok ng buhay, hindi siya bibitaw sa iyo kasi nga umuugat eh. Ganon din po ang banal na Espiritu. Napakasarap maging kaibigan ng banal na Espiritu. At bilang mananampalataya, napag-alaman natin itong mga nakalipas na linggo, na kapag tayo po ay nagkakamali, even big time, the Holy Spirit will convict you or convince you that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. At kapag kayo po ay isang mananampalataya, paano mo malalaman ikay ligtas? Kayo po ay nasa palad ng Panginoon. Kanina yung kinanta natin eh. Sa gitna man ng bagyo, ikaw ang kublihan ko. Magkagulo man ng mundo, sa palad mo'y ligtas ako. John 10, pag binasa niyo po yung ibabang bahagi nito, nasa palad ka ng Panginoong Hesukristo. Nasa kamay ka pa ng Diyos. At hindi po natatapos doon. Kayo po ay sinelyohan na ng banal na Espiritu. Na paano natin malalaman na tayo selyado ng banal na Espiritu? Meron pong patunay ang salita ng Diyos. Kusa pong lumalabas sa atin at nakikita sa atin yung tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Have you noticed fruit? Hindi po fruits. Fruit. Kasi Holy Spirit po, meron pong manifestation ito sa ating mga buhay. Yung mga bunga. At pag sinabing bunga, hindi po ito sa pilitan. It comes out naturally. Nakakita na po ba kayo ng puno ng mangga na nagpapalabas ng parang
Parang constipated lang. No? Wala namang nakikitang puno na constipated, no? Para lumabas yung mga bunga niya. Pag sinabing fruit, natural na lumalabas. At ganoon din po tayo binamana ng palataya. Dito natin mag-gauge, am I really saved? So makikita po ng mga tao at makikita rin po natin yung 9 manifestations na ito o yung 9 fruit of the Holy Spirit sa buhay mo. Amen. Isa-isahin ko lamang po para makita natin. Ito po ay bahagi pa rin po natin quick review. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit, capital S, referring to the Holy Spirit, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Take note even self-control is a fruit of the Holy Spirit. Word na self pero hindi tayo to. Pag self-control, ibig sabihin galing sa banal na Espiritu. And this is also a fruit. Against such, there is no law. Kagaya ng sinabi ko kanina, pag sinabing fruit, it comes out natural. Hindi po ito pinipilit. At kapag ito po ay fruit, bunga, hindi mo rin po kayang i-fake. Pwede siguro merong magsasabi sa'yo, "Oy, Christian ka?" Naalala ko nung araw, meron kaming, nung nag-office pa ako, nakita kami ng isang office mate ko at 2 buwan na kami magkakilala. Ay, hindi yata, mahigit pa, 6 na buwan. Nagkagulatan kami 2 eh. Noon pa to Noon pa po ito talaga. Sabi ko sa kanya, "Christian ka?" Sabi niya sa akin, "Oo." "Ikaw din?" "Oo." Sabi ko sa kanya, "Ba't di halata?" Nung araw kasi, alam niyo, pag Christian, ako talaga since siguro hindi ko naintindihan ng Ebanghelyo at baka naman talagang hindi pa ako mananampalataya kasi alam ko kailan lang ako naging mananampalataya Akala ko matagal na ako mananampalataya pero ang pagkakaalam ko talaga ngayon, ako ay tumanggap sa Panginoon 2011. Akala ko bata pa lang ako, Christian na ako. Hindi po. Hindi ko pinanganak ka sa isang Christian home, automatic mananampalataya ka. Nung nakilala ko ang Panginoong Hesukristo, dun na. Sabi ko, itong mga nakalipas sa panahon, nung tinanggap ko siya noong 2011, hindi mo talaga pwedeng i-fake because lumalabas at nakikita po ng natural itong fruit of the Holy Spirit. 9 po ito. Now, pag sinabing fruit, nasa iyo na. Alam niyo ba, ang galing na banal na Espiritu, meron ding 9 gifts. Anong difference ng fruit sa gifts? Yung gifts po, tinatanggap muna. Minsan po pag-uusapan natin. And then, lalo pong pinagyayaman sa ating mga sarili. Pero ito pong 9 fruit of the Holy Spirit, nasa iyo na. Hindi mo pwedeng i-fake. So, ibig sabihin, kung kayo po ay ligtas, pag sabi ligtas, mananampalataya, Christian, nagmamanifest po ito, natural, likas na nakikita sa iyo, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nakita niyo po, 9 po yan pag binilang niyo. So, pag sinabing fruit, ito po ay obvious na lumalabas. So, pag nakikita nyo, dati, wala akong self-control, pero ngayon nakikita, hindi lang ikaw nakakapansin, napapansin din ng mga office mates mo. Kagaya po sa akin, ako po ay talagang binigyan ng revelation ng Panginoon sa biyaya. Of course, unti-unti po tayong binabago ng Panginoon. Tayo po ay work in progress. Pero the good news is, yung Holy Spirit, the more mong nakikilala siya, wala kang magagawa. Since fruit po ito, nasa sayo na po itong 9 fruit, actually 9 manifestations of the fruit of the Holy Spirit. Napapansin mo, pati yung mga tao sa paligid mo, uy, dati hindi ka patient. Dati pag nagdadrive ka, init ng ulo mo. Ibang tipong kalaban mo, lahat ng mga red lights, hindi pala red lights, yung sa stoplight pag nagre-red na iba yung red light no? Pag nag-i-stop na, parang ayaw mo nag-i-stop. Gusto mo singit ka ng singit at pag may sumingit sa'yo, nagagalit ka pero ngayon parang, parang nagbabago, napapansin ka ng misis mo. Yun So may manifestation. Amen? So ngayon, hindi natin ginadjudge yung ibang tao. Ang pinagbabasihan natin at na binibigyan ka ng patunay ng Biblia na ligtas kang talaga, that you are sealed with the Holy Spirit and your life is filled with the fruit of the Holy Spirit. Amen. So maganda, kabisaduhin natin, ano po ito? 9 manifestations of the Holy Spirit. Meron ka ng pagmamahal. Meron kang kagalakan. Di ba ang tao po, nakikilala talaga sa mga panahong
nagigipit. Sabi nga nung iba ako nakikilala yung totoong pagkatao pag may dumarating na ipis Nalalaman mo yung sigaw ko talaga, iba Di ba? Doon mo makikilala Ako, aminado, pag nakita akong ipis, sinasabi ko kay Mrs. Ma, patayin mo yun. May tora-tora sa bahay. Ayoko nang ganun Talaga namang, ang unang tumatakbo, kami ni Arian In charge sa ipis, si Aves at saka si Mrs. Pero mas kadalasan si Mrs. Talagang kinatatakutan ng mga ipis sa bahay. Pangalawa yung pusa namin. So, hindi po natin pwedeng i-fake po ito. Now, yung ibang mga tao, sinasabi lang Kristiyano sila, pero kung hindi po sila tumanggap sa Panginoong Hesukristo, pwede nilang magpakita ng tao lang, pero hindi po nila kayang tagalan. Kasi lalabas at lalabas yung kanilang natural. At ang natural po ng mga taong wala kay Kristo Jesus, makikita po sa kanila tinatawag na works of the flesh o gawa ng laman. Such as, mababasa po ito sa Galatians 5:19-21. Now the works of the flesh are evident, obvious, halata, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. And verse 21, envy. Yung mga taong mainggitin, ako talagang mukhang wala pa po ang banal na espiritu sa kanila. Murderers, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in times past, that those who practice such things, yung binasa natin kanina mula sa verse 19, will not inherit the kingdom of God. Why? Because wala pa po yung banal na espiritu sa kanilang born-again spirit. Naalala niyo po, ang isang mananampalataya, kaya po siya tinawag na mananampalataya o believer because the Holy Spirit indwelling His born-again spirit. Ngayon, ang isang tao, kapag wala pong banal na espiritu sa kanyang born-again spirit, patay po yung kanyang espiritu. At wala siya magagawa, yung works of the flesh will manifest sa kanyang buhay at pamumuhay. Envy. Yung dito, outbursts of wrath. Tayo po, nagagalit pa rin tayo. Di ba? May mga pagkakataon, nagagalit tayo. Pero iba tong works of the flesh. Pag sinabing outbursts of wrath, ito yung talagang nag-aamok. Wala naman nag-aamok dito mga nanay, di ba? Happy Mother's Day. Pag nagagalit kayo kay baby sa mga anak nyo, natural lang yung nagagalit. Ako nga si Mrs. Simple lang magalit yan. Kaya niya, nakasmile. Pero nakakurot yan. Alam mo yung gano'n, yung tahimik lang. Yung katabing bata, gumagano, iba yung Pero wala yung outburst. Nagagalit lang. Now, yung mga wala pong relasyon sa Panginoong Hesukristo, hindi nila kayang pikein po ito. At kapag wala po ang banal na espiritu sa kanilang espiritu, talagang magmamanifest po itong tinatawag na gawa ng laman. Ang dami nito. At ang mga taong ito, pag nanatili po sila sa ganitong kalagayan at hindi po sila nakipagrelasyon, hindi po nila binigyan po ng, hindi nila binigyan ng tugon ang paanyaya sa kanila ng Diyos. They will never inherit the kingdom of God. Amen. At ang buhay at pamumuhay po natin mga ligtas na, wala kang magagawa. Nananagana po tayo sa mabubuting bagay na siya pong bunga ng banal na espiritu. Kaya naman kapag tayo po mga Kristiyano ay nagkakamali, nadarapa at nagkakasala, di ba? Minsan ganun pa rin po tayo. Pinapaalalahan na po tayo ng banal na espiritu. Pero nakikita mo yung pagbabago sa iyong buhay. Now, quick review pa rin po. Paano tayo pinapaalalahanan ng banal na espiritu? Na inyong mga kasalanan, binamanan ng palataya kapag nagkakamali? Hindi po. Tayo po ay pinapaalalahanan ng ating kaloob na katuwiran. Kaloob kanino galing? Sa ating Panginoong Hesukristo. John 16 verse 10 tells us, and of righteousness because sabi na ating Panginoong Hesukristo, I go to my Father and you see me no more. Yung you po dito, it's in the second person pronoun. So ibig sabihin kinakausap niya, ikaw na anak ng Diyos. Pero yung mga unbelievers po, sila ay pinapaalalahanan ng kanilang kasalanan. Remember John 16 verse 9? Of sin, because they, yung they doon, unbelievers, they, third person pronoun, they do not believe in me. Amen. At ang maganda pa po dito, no, sa ating pagpapatuloy,
ay, alam mo, sabi ko nung binabasa ko ito at pinag-aaralan ko nung isang araw, ang Holy Spirit, mga kapatid, bakit niya ginagawa ito sa mga mananampalataya? Kapag we fail, we fall, even big time, we sin, pinapaalala niya yung kaloob na katuwiran ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because the Holy Spirit is also known as the Parakletos. In Greek, ano ibig sabihin ng Parakletos? Alongside helper. Diba sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Amen. At ang maganda dito, mga kapatid, kapag tayo po'y nagugulumihanan sa buhay, ang trabaho po ng Holy Spirit, tuturuan niya tayo. Wow! Now, meron akong bagong revelation po sa inyo. Now, dito muna tayo. But the helper, sabi ng John 14:26, the Holy Spirit. So, anong trabaho ng Holy Spirit? Tutulungan kanya, hindi kanya kukondinahin. Na nakagawian natin before, akala natin pa nagkakamali tayo, ididiin ka pa ng Holy Spirit, di ba? Ganun yung nakagawian natin. Once again, ang Holy Spirit po is our comforter. Hindi po siya accuser. Ang accuser of the brethren, sino? Si Hasatan. Yes, naalala niyo po yung pinag-usapan natin. Ang trabaho ni Hasatan, siya po ay sulsultant. Nanunulsul lang. Halimbawa, may ginawa kang mali. Ano? Akala natin, it's the voice of the Holy Spirit. Pag meron kayo naririnig, pag nagkakamali kayo, ano ka ba? Kristiyano ka ba? Gamitin ko na yung joke ni Kuya Gio. Hindi sasabihin ng banal na Espiritu sa inyo, nang gigigil ako sa iyo, Akala natin before gano'n ng Holy Spirit. Hindi po. Why? Because the Holy Spirit is our comforter. Pag nalulungkot ka, He is the lifter of our heads. Tinataas niya ating mga ulo. At pinapaalalahan na tayo, kinocomfort tayo. Amen. And since mali po yung ating mga natutuhan before, kaya tayo mga magulang, tayo mga nanay at tatay, pag nagkakamali mga anak natin, akala natin pumapapil tayo bilang Holy Spirit. Pero minsan pumapapil din tayo bilang accuser. Pag nagkakamali yung anak, ano ngayon? Diba? Sinabi ko na sa'yo. Ganon din yung mga magse-celebrate ng mga nanay next Sunday. Pag nagkakamali tayo, di ba? Pero buti na lang yung mga asawa natin, di ganon. Ako, pag nagkakamali ako, titingnan lang ako ni Mrs. Totoo po ito, Hindi sa nakaharap siya, Kasi pangkaraniwan, ako'y blessed po talaga. Hindi ako sinasabihan, ano ngayon? Di ba? Sinasabi ko na sa'yo, sinong mali? Paano? Buti na lang hindi ako ginaganon. Ganon po ang Holy Spirit. He is our comforter. Amen. Parakletos alongside the helper. Tutulungan kanya, hindi kanya ididiin. Now, let's go back to John 14:26. Now, tingnan niyo po yung maganda dito. Whom the Father will send in my name. Ipinadala na po siya ng Diyos Ama sa atin. He will teach you all things. Take note. All things. Kapag kayo po may problema, kapag kayo po ay mga mag-aaral o meron kayong bagong trabaho, hindi mo alam yung sistema ng inyong opisina, maximize the Holy Spirit because He will teach you all things. Amen? May problema po kayo sa love life? Nanay Ophel? Wala po. So, sumasagot. The Holy Spirit will teach you all things. May problema ba kayo sa inyong pakikipagrelasyon sa inyong mga anak? The Holy Spirit will teach you all things. Amen. Now, take note ito mga kapatid. Meron akong gusto ipakita sa inyo. Yung second part sabi, and bring to your remembrance all things that I said to you. Now, sabi ko, Lord, it's a revelation. Alam niyo kung bakit? Sa panahon po natin sa ngayon, especially mga ka-age ko, I'm turning 53 this coming July. So, pwede na po kayo maghanda. Pwede na. Hindi, kahit yung yung budget lang, ihanda na. Ngayon, tayo po, marami ako mga barkada, mga kasing idaran, sinasabi nila, pagkausap ko, nakakalimutan lang sasabihin nila, eto na naman, dumarating na naman yung aking senior moment. Alam niyo, sabi ng Romans 12 verse 2, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of the mind. Ako, hindi ko tinatanggap yun na nakakalimot ako. Of course, may mga pagkakataon na nakakaligtaan natin. Sino nga ba yun? Pero sinasabi ko sa Panginoon, Lord, I believe, isinulat mo itong talatang ito because you want us to be matalas sa pag-iisip. And bring to your remembrance all things that I said to you. Even po yung mga sakit sa ngayon, dementia is a type of Alzheimer's disease. Di ba? Mabilis anong sinabi ko nga, tita? Alzheimer's disease. Di ba? Ito yung mabilis makalimot. Alam na po ng Panginoon itong noon pa man kung ba't niya sinulatan John 14:6. Hindi natin napapansin. Sabi dito ng Panginoon, the Holy Spirit will not just teach you all things, but He will
Anong sabi dito second part nung verse? He will bring to your remembrance all the things that I have said to you. So, I believe, tayo po yung mga supernatural being because we have a supernatural God. Sabi ng Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world. Ang sinasabi ng mundo, yes, tatanda tayo, magkakaroon ka ng Alzheimer's, madilimot ka, senior moment. For me, hindi ko tatanggapin yun. Kasi naniniwala ko si Moses nga eh. He was under the old law-keeping covenant eh. Tumanda siyang walang sakit eh. Malinaw pa nga mata eh. At hindi nakakalimot. Wala kang mababasa sa Bible na, at si Moses ay nagkaroon ng senior moment. Walang ganun. So I believe, kaya po nilagay dito ng Banal na Espiritu ito because the Holy Spirit will bring to your remembrance all the things na nakaligtaan mo. Pero sinabi na ng Panginoon sa iyo. So what's my point? Huwag po nating tanggapin. So it's up to you mga kapatid. Pangako ng Diyos eh. So the Holy Spirit, our Parakletos, nandyan siya. Hindi kanya iiwanan. Alongside helper, pag nakakaligtaan po natin isang bagay, maximize the Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, I believe hindi ako magkakaroon ng Alzheimer's disease. Dementia, wala sa akin. In the name of Jesus, ang pinagmamapuri po natin hindi yung ating kakayahan, kundi po ang biyaya ng Diyos. Pangako niya eh. Ito po yung ating covenant right. Ngayon, sasabihin ng ibang tao, masyado kang spiritual. Sabi ng Biblia mismo, you have to walk in the Spirit. Huwag po sa flesh. Ang flesh po, gamit po dito yung 5 senses. Pero po ang Espiritu, gamit po ay pananampalataya. That's why you have to walk in the Spirit. Kaya po tayo, ang distinction natin sa mga unbelievers, matalas ang isipan, masayahin, punong-puno ng kagalakan. Kaya nga po, you don't have to conform with this world. Ang mundo pong ito, pinaniniwalaan po nila, pagtanda mo, magiging makakalimutin ka na, magiging masakitin ka pa tayo po, wag mong tanggapin. Ngayon, sinasabi ng ibang tao, hindi, pinapahintulutan ito ng Diyos. Hindi po pinapahintulutan ng Diyos yun. Alam niyo, sino pa nagpapahintulot? Tayo din. Because we lack wisdom from the Lord. Yun po ang problema. Pag hindi natin napapakinggan ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. See, church? Praise God. Kayo po yung nagpunta ng church kasi hindi po natin mapapakinggan ito sa mga motivational talk. Ngayon, mapapakinggan niyo po ito sa ibang mga talks. May bentang gamot yun. Dito po, wala tayong binibentang gamot. Ang binibigay ko po sa inyo ay salita ng Panginoon. Libre po ba? Amen. So kahit po kayo umidad na 51, 52, 60, 70, ang kinin po natin, matalim ang aking isipan, matalas pa rin ang aking memorya. Do you believe it, church? Mga nanonood, please say amen. Amen. Ako yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon because sabi ko, Lord, pwede namang sabihin na lang ng Banal na Espiritu dito sa John 14:26 that He will teach you all things. Period. Pero ba't nilagay po yung He will bring to your remembrance all things that I said to you? Because sa panahon po natin sa ngayon, napakatalino ng Panginoong Jesus. Noon pa man, nakita na po niya yung mga darating na panahon. At sa panahon natin sa ngayon, ang dami ng makakalimutin. Naalala niyo yung sinabi ko, mga kapatid? Oo. Amen? Kaya dito tayo, hindi tayo magsi-senior moment. Lahat tayo, junior moment. Kasama natin si junior. Kaya po talaga nasalamat sa Panginoon, ano? Talagang napakabuti ng kanyang biyaya, napakasagana po ng kapahayagan. Kaya po, mga kapatid, i-maximize po natin ang Holy Spirit. Huwag niyong pahintulutan ang sinasabi ng mundo na, hindi, Laverne, tatanda ka rin, mararanasan mo yan. I refuse it, I reject it in Jesus' name. Huwag mong tatanggapin. Pangako ng Panginoon eh. Tandaan niyo po ito sa mga nanonood, John 14:26. Hindi kayo daranas ng dementia or Alzheimer's disease in the name of Jesus. Amen. And amen. So this time, balikan na po natin ang pag-usapan natin yung tugon sa ating tanong. So ito yung question natin. Ay, dito muna tayo. Maganda po ito sa Amplified, yung John 14:26. But the helper, comforter, advocate, intercessory, counselor, strengthener. Wow, ang ganda ng kanyang mga titulo. Standby. Kasi nga, Parakletos alongside helper. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and He will help you remember everything that I have told you. Wow. Praise God. So let's go back sa ating question. Can a Christian blaspheme the Holy Spirit? Or in other words, can a Christian commit B,
unforgivable or unpardonable sin. So ito po ay matatagpuan natin, itong key verses natin for today in Matthew chapter 12 verses 31 until 32. Na noong araw, pag binabasa ko po ito, nagbibigay talaga sa akin ng takot at paninikip ng dibdib. Pero salamat sa Panginoon dahil sa biyaya po niya at alam po nating saliksikin at himaymay ng kanyang salita ay hindi po tayo maliligaw. Alamin natin. Ano ba itong kasalanan na sadyang walang kapatawaran? At ang mananampalataya po ba isang Kristiyano pwede pang gawin itong paglapastangan sa banal na spirito? Kasi pag nilapastangan po ninyo ang banal na spirito, sabi po ng talatang ating babasahin mamaya, wala nang kaligtasan. Matthew 12 verses 31 until 32. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit, capital S, referring to the Holy Spirit, will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him either in this age or in the age to come. Nako, grabe ano? Now, yung ating pong pangkaraniwan na hagis na, what is the unforgivable sin o unpardonable sin? Sabi nila, nako, pag ginamit mo ang pangalan ng Panginoon sa mga bagay na walang kapararakan, alam mo walang kapararakan, lalim nun ha? Mga walang kwentang bagay, nako, you committed the unpardonable sin. Kapag ikaw ay nagsinungaling, meron ka mga unconfessed sins, nako, you committed the unpardonable sin. Sabi dito pag na-commit mo ang unpardonable sin against the Holy Spirit, wala na kapatawaran. So bakit pa kayo nasa church? Uwi na lang tayo. Sabi pa ng iba, nakalakihan ko to, you lack reverence. Meron kang sinasadya mo ang pagkakasala, you are committing the unpardonable sin. Having disrespectful thoughts against the Holy Spirit. Nung araw, naalala ko, itong verse 31, nung binasa ito sa akin, anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him, but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him. Nung binanggit ito, sabi ko, biglang binasabi ako masama sa Holy Spirit. So sabi ko, naku po, nalapastangan ko Holy Spirit. Noong mga panahon yun, sabi ko, wala na. Hindi na ako ligtas. Di ba, naalala nyo, pag may kautusan, nagagawa natin yung opposite. O for example, ngayon, alam ko marami gutom. Pikit po tayo. Huwag kayong mag-isip ng lechong manok. Anong naisip nyo? Dilat. Liempong manok. O, di ba? So, the more tayong pinipigilan, the more tayong nagkakamali. Now, paano na to? Anyone who speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him. Either in this age or in the age to come. Now, ano ba yung anyone who speaks against the Holy Spirit? Going back po sa ating mga previous message. Anong trabaho ng banal na Espiritu? Anong role niya sa mga unbelievers? He convicts them of their sin. Because they do not believe in me, sabi ng Panginoon. Anong trabaho niya sa mga believers? He convicts us of our righteousness because you see me no more. Di ba sabi ng John 16 verse 10. So, ang sinasabi ng Holy Spirit dito, pag sinabi ng banal na Espiritu sa mga tao na ikaw ay isang mananampalataya at ikaw ay isang hindi mananampalataya at ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng isang tagapagligtas, but you are rejecting constantly yung invitation na ito, you are speaking against the Holy Spirit. This is the unpardonable sin actually. So, the question is, pwede bang lapastanganin ng mananampalataya ang banal na Espiritu? Alam mo, I've got good news for you. Hindi na po natin pwedeng lapastanganin ng banal na Espiritu. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-agree na po tayo sa banal na Espiritu. Once upon a time, nung tayo po'y makasalanan, sabi ng banal na Espiritu sa atin in John 16 verse 9, you are a sinner. Kailangan mo ng tagapagligtas. Ano sabi ng 1 John 1:9? If you confess, tama ba yun?
Ano sabi ng 1 John 1:9? That you are a sinner, He is faithful and just to forgive us. And once upon a time, nung kinonvict tayo ng Holy Spirit, sinabi niya sa atin that you are a sinner and you need a Savior. Umagri tayo sa paanyaya ng Diyos. So, nag-speak ka ba against the Holy Spirit? Ni-reject mo ba ang paanyaya ng banal na Espiritu? Hindi po. So, ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, hindi mo na pwedeng lapastanganin ang banal na Espiritu. You cannot blaspheme the Holy Spirit. You cannot commit the unpardonable sin. Is that good news, church? Kasi ligtas na po tayo eh. Amen. Now, kapag nagkakamali po tayo, sabi dito, pag nilapastangan mo ang banal na Espiritu, wala nang kapatawaran. Pag nagkakamali po tayo po ba anong ginagawa ng banal na Espiritu sa atin? The Holy Spirit convicts us of our righteousness in Christ Jesus. Because sabi ni Jesus, you see me no more. Hindi natin nakikita ang Panginoon. So by faith, we believe na ang boses ng banal na Espiritu, whenever we fail, we fall, we sin, kino-convict tayo. Kino-convince niya tayo. Yung word po na convict and convince, it's just one word. Pinipilit kanyang paniwalaan, anak, ikaw ay matuwid sa harapan ng Ama. So, you can never commit the unpardonable sin if you are a believer. Amen. So, balikan ko lamang po ito, John 16 verse 9. Pwede pong mag-commit ng unpardonable sin o pwede pong mag-blaspheme sa Holy Spirit ay mga unbeliever. Of sin, sabi ng John 16 verse 9, because they do not believe in me. Why? Because po yung mga unbelievers, paano mong isinasagawa yung unpardonable sin? If you keep on rejecting and refusing the message of the Holy Spirit, sabi niya, you are a sinner. Kailangan mo ng tagapagligtas. Pero sinasabi mo sa Holy Spirit, hindi ko kailangan yan. Now, tingnan niyo po, nire-reject mo si Jesus if you are constantly or lagi mong nire-reject, nire-refuse yung paanyaya ng banal na Espiritu that you are a sinner, kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo si Jesus na siya lamang may kakayahan para pawiin ang iyong hamartia. Remember what is hamartia? Sinful nature. Kasi po pag ang sinful nature ay nanatili sa spirito ng isang tao, nanatili siya kay Adan at nakamatayan po niya ito po ang magdadala sa kanya sa walang hanggang kamatayan. Hindi po yung hamartano. Yung hamartano ay produkto lang ng hamartia. Kapag ang isang tao po ay may hamartia, yung kanyang sinful nature, sa Tagalog tinatawag natin makasalanan ng kalikasan, likas po ito magpuproduce ng maraming hamartano. Nakuha niyo po iyon? So ngayon, ang gusto ng Panginoon Hesukristo at ang paanyaya ng Banal na Espiritu, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo at naniwala ka sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, automatic po pinawi na yung hamartia. Kaya kapag kayo po'y sumakabilang buhay, automatic kayo po ay nasa piling ng Ama. Pero kapag patuloy mong nire-reject ang solusyon, ang nag-iisang solusyon sa iyong hamartia, who is Jesus Himself, at nanatili po yung hamartia sa buhay mo at kinamatayan mo yun, that's unforgivable sin. Saan ka pupunta? Doon sa lugar na kung saan wala ang Diyos. Bakit ka napunta sa lugar na wala ang Diyos? Hindi na patawad ng iyong kasalanan. Why? Because you keep on rejecting and refusing yung paanyaya ng Diyos sa iyo. Natanggapin mo ang kanyang bugtong na anak. For God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pag binaliktad po natin to, that whoever will not believe in Him, of course, that person will perish at hindi pa siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's simple. Mga kapatid. So akala natin, ang mga mananampalataya, pwede pa rin mag-commit na unpardonable sin. Hindi na po pwede. Kasi pinatawad na po kayo ng dugo ng ating Panginoon. So sino pwedeng mag-commit ng unpardonable sin? O sino pwedeng lumapastangan sa banal na Espiritu? Mga taong patuloy na nire-reject, nire-refuse yung biyaya ng kaligtasan ng Diyos. At pag yan po ay kinamatayan ninyo, nanatili sa inyo yung inyong makasalanan ng kalikasan, siyempre, makasalanan kayo. Pupunta kayo sa lugar ng mga makasalanan. Naalala ko po, Friday night, pagdating po namin, I think it was 10:10 na. Salamat sa Panginoon sa opportunity ito. Meron po tayo na ipanalangin na isang kapatiran natin sa Taytay. Kasi para sa akin po,
tinanong ko siya nagkaroon kami tinawagan ko siya. Video call. Sabi ko, kumusta po si nanay? Nakita ko yung video. Naku, talagang agaw buhay na So ang gusto niya, Pastor, bukas ng umaga, between 7 and 8 yata, tatawag ako, mag-video call para ipag-pray siya. Sabi ko, hindi na po natin pagpapabukas yan. Kailangan po natin patanggapin si nanay ngayong gabing ito. Pastor, wala na po ako sa ospital. Gawan natin ang paraan. It's a matter of life and death. Kasi pag namatay po yung tao na wala po siya sa Panginoon at nananatili ang hamartiya, it's too late for him. Kaya sabi ko, kahit po gabi na, gumawa tayo ng paraan at nag-video call po kami kasama ng kanyang buong pamilya. And by faith, alam ko si nanay, kahit under coma na po siya, tinanggap niya ang Panginoon. Siya po ngayon ay umuwi na sa piling ng Panginoon. Buti na lang. Kaya po pag meron kayong mga kamag-anakan na talagang patuloy po nire-reject ng Panginoong Hesukristo, pero pag sila po'y dumaan sa banig ng karamdaman, samantalahin po natin yun. Minsan matigas ang puso ng tao Pero pag patuloy po nilang nire-reject ang paanyaya sa kanila ng Diyos, that's unpardonable. That's blasphemy against the Holy Spirit. Hindi po nila pwedeng maranasan ang kapatawaran. Bakit? Yung mismong solusyon, tinatanggihan mo Okay, let me give you an illustration. Halimbawa, may gamot ka. Yung pill na ito, si Jesus ang ating Panginoon. Pero kapag binibigay sa iyo itong gamot na ito, ayaw mong inumin, paano kang gagaling? That's simple. Now, paano mo makikita na, sandali lang, ako ba'y tunay na ligtas kapag hindi po nagmamanifest yung fruit of the Spirit po sa inyo? Nag-church naman ako Pero wala pong pagbabago sa buhay niyo. Sayang naman. What if bigla kang pumunta sa kabilang bahay? Hindi lang sa kabilang bahay pala, sa kabilang buhay. O meron kang kinakalinga sa kabilang bahay. Hindi po gusto ng Panginoon yun. Nasa biyaya naman ako. Naku po, yan na. Delikado na. Hindi po. Pag kayo po'y tunay na nasa biyaya, sabi ng Romans chapter 6, verse 14, For sin has no dominion over you because you are not under law, but under grace. The more po kayo nasa ilalim ng biyaya, hindi po nananagumpay sa inyong kasalanan. Amen. So bilang mananampalataya, nakikita mo yung pagbabago sa iyong buhay, may manifestations ng fruit of the Holy Spirit. Amen? So you will never commit the unpardonable sin. Or in other words, you cannot blaspheme the Holy Spirit. And this is good news. Why? Because once upon a time, you agreed at tinake mo yung opportunity na tanggapin at tugunan ang paanyaya ng Panginoon. Tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak bilang iyong sariling tagapagligtas. Amen. So once again, pag sinabi natin unpardonable sin, you keep on refusing and rejecting ang paanyaya ng Diyos, which is to accept and receive Christ as your Lord and personal Savior. Kasi pag hindi po ninyo tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, mananatili po yung hamartiya, yung sinful nature, or sa Tagalog we call it makasalanang kalikasan ninyo sa inyong espiritu. At kapag ito po'y nanatili sa inyo at kinamatayan po ninyo, pupunta kayo sa lugar na wala ang Diyos. So ito po yung mga taong hindi po nila naranasan, bagaman available na po yung kapatawaran ng Panginoon sa atin 2,000 years ago. Nire-reject po nila At ang magandang balita pa po, alam ko binanggit ko na po ito before, para po sa mga first time nanood. Alam niyo po, itong mabuting balita. Kapag kayo po'y humingi ng tawad sa Panginoon, hindi po kayo papatawarin ng Diyos ngayon. Matagal na kayong pinatawad. Nangyari na po yung 2,000 years ago. Ngayon, bakit kayo sumasang-ayon sa paanyaya ng Diyos? Para maranasan po ninyo yung matagal nang available na forgiveness ng Diyos sa inyo. So mali po yung paniniwala na marami mananampalataya na pag humingi ka ng tawad ngayon, papatawarin ka ng Diyos. Hindi, pinatawad ka na. Is that good news? Yes. Ngayon, kung kayo po isumang-ayon sa Diyos at tinanggap nyo na po itong matagal na available na forgiveness, you will never, sabihin nyo nga po, never. You will never commit the unpardonable sin. Wow! Bakit? Kasi po forgiven na po tayo. Amen. So lahat po ng mga tumanggap at tumugon sa conviction ng Holy Spirit, na sinabi ng Holy Spirit, kailangan mo bilang makasalanan ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. That person will never commit the unpardonable sin. Amen.
At ang tawag po sa kanila ng Biblia, sa Romans chapter 4, verse 7 to 8, "Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered." Alam niyo po, ito po ay kinote po ni Apostle Pablo mula sa sinulat ni David. Verse 8, ito pa maganda. "Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin." Sino po itong man na ito? Alam niyo kung sino? Tayo po, mga tao sa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Alam ko marami pong medyo tataas ang kilay dito, but mismo ang Biblia ang nagsabi, "Blessed is the man." Tayo po yung man na ito. "To whom the Lord shall not impute sin." Alam niyo po ibig sabihin nito? Even though we commit sin, we fail, we fall big time, but that sin, anong sin ito? Hamartia or hamartano? Hamartano shall not be imputed to us. Oh, ano ibig sabihin nun? Sandali lang, delikado yan, Laverne. Pag tinuro mo yan, magwawalwal sa kasalanan ng ang mga Kristiyano. Hindi po totoo yun. Ang mga tunay na Kristiyano, hindi po nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Even though alam natin, kapag nagkakamali ka, the Lord will not impute that sin against you. Oh. Now, God's goodness will lead you to repentance. Pag nagkakamali po tayo, anong ginagawa natin? Di ba? Kino-comfort tayo ng Holy Spirit. Anak, you are still the righteousness of God in Christ Jesus. Bumabangon tayo. Anong ginagawa natin? Lalo nagkakasala? Hindi po. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan eh. Lalo kang tumatayo at of course, you apologize. Nagsasorry ba tayo sa Panginoon? Yes. Do you still ask for forgiveness? Yes. Nag-ask tayo ng forgiveness not to be forgiven, but because you are already forgiven. Di ba? Halimbawa, kami mag-asawa. Nagsusorry ako kay Mrs. Hindi para, patawarin mo na ako please. Hindi ganun ang relationship namin. Because I believe, matagal na akong maayos ang relationship namin ng mag-asawa, ayoko nagsisinungaling sa Mrs. ko. Ganun din po tayo sa Diyos. Dahil alam mo, ikaw yung pinatawad na mas alam mo na kaya mo mag-open up sa Panginoon. Lord, nag-fail ako dito big time eh. Hindi mo tinatago yun. Nilalantad mo pa nga sa Panginoon because you believe that whenever you apologize, you say sorry, you ask for forgiveness. Alam mo kasi pinatawad ka na eh. That's the big difference. Pero yung humingi ka ng kapatawaran para patawarin ka, may tendency ka pang magsinungaling dun. Kasi i-filter mo yun eh. Baka alam ko tong taong to galit sa akin. Pag kinuwento ko lahat, naku po, baka lalong magalit. Medyo i-filter mo yung konti lang. Di ba? Pag nararamdam, alam mo kasi, alam mo, mag-asawa kayo, no? Alam mo kasi nagpunta ako ng pero pumunta ka pa pero totoo, pumunta ka pa, no? Galit na, naramdaman mong galit na eh. Hindi, actually, hindi talaga eh. Nagsinungaling ka pa. Pero kapag alam mo, when you ask for forgiveness, believing that you are already forgiven, hindi ka nagsisinungaling sa Panginoon. Amen. So tayo po ito, blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. So ibig sabihin, nagkakamali pa rin po ba tayo? Yes. But that sin will not be imputed sa atin by the Lord. Is that good news? Yes. Kaya po tayo, mga mananampalataya, nagkakamali tayo every now and then, pero hindi ka nag-i-enjoy sa kasalanan. Lumalakad ka sa katuwiran na ibinigay na sa'yo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya pansinin niyo po yung pagbabago sa buhay niyo. Nung araw, pag nakikita mo, pag dumadaan ka sa kanto ninyo, di ba? Naalala ko nung araw, pag meron kang, yung mga dati mong gawi, pag nakakita ka ng mga nagiinuman, alam mo, nanginginig na yung laman mo, hindi ka pa iniimbitahan, tumatagay ka na. Pero ngayon, kahit iniimbitahan ka na, nagkakasat na yung mga dati mong barkada, sabi mo, wala na ako talagang panlasa eh. It's the working of the Holy Spirit. Hindi ikaw yun. Kasi kung ikaw lang yun, magpipigil ka lang eh. Sabi mo, hindi na ako umiinom, pero sabi nung tiyan mo, gustong-gusto ko yan. Ano yun eh? Hindi pagkilos ng banal na Espiritu, yung pagkilos mo yun, mapapagod ka doon. Tapos solo ka na lang umiinom hanggang sa maya-maya kasama ka na sa barkada mo. Pero pag ang banal na Espiritu ang kumikilos, dati Yose, hilig mo. Pero ngayon parang wala nang panlasa. Pagkilos ng banal na Espiritu yun. Dati bilis mo mag-iinit ng ulo. Pero ngayon nakikita mo, patient na ako ah. Dati sa init ng ulo mo napapaaway ka, nagiging patient ka sa ospital. Nabubugbog ka eh. Pero ngayon hindi na. Patient ka na eh. Amen? It's the fruit of the Holy Spirit. Amen, church. Now, bakit po tayo blessed? Because even though we fail, we sin big time, that sin will never be imputed to you by the Lord. Now, let me give you ito pang verse na ito. Bakit tayo pumananampalataya, we will never commit the unpardonable sin?
Because according to Ephesians 1 verse 7, in Him, yung Him dito, Jesus. In Jesus, we. Sino yung we dito? Believers. Amen? We have redemption. So don't try to have it. You are already redeemed by the blood of Christ. Amen? We have redemption. That is our deliverance and salvation through His blood. So paano tayo nagkaroon ng forgiveness, redemption? It's through the blood of Christ. Through His blood, which paid the penalty for our sin, resulted in the forgiveness and complete pardon. Take note, church, complete pardon of our sin in accordance with the riches of His grace. Hallelujah! Palapaan natin ang Panginoon. Yung bang, alam niyo, ang maganda rito sa verse na to, kayo po ay binigyan na ng pardon. Kayo po ay acquitted na, absolved pa. Why? Because of the blood of Christ that was shed on the cross. Kaya po ang buhay natin, sa'yo, pansinin nyo, ang gaan. Pag kayo po ay alam mong meron kang kasalanan kung kanino man, ang bigat nun eh. Pero kapag alam mo ikaw ay completely forgiven, lalo na ng Diyos, ang gaan ng buhay. Maayos ka makipagrelasyon sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo. Of course, may mga pagkakataon, minamasama ka ng mga tao sa paligid mo, pero it doesn't matter. As long as you believe that you are forgiven, vertically speaking, alam mo, maayos ka sa harapan ng Diyos. You have this righteousness as a gift from God. Pag sinabing righteousness, perfect standing. Makaka-apekto po yun horizontally sa inyong pakikipagrelasyon sa tao. Pero kapag mali po yung inyong pagkaunawa sa Diyos, vertically, pag naniniwala ka, hindi, galit pa rin sa akin ng Diyos kasi nakumit ko yung unpardonable sin, maapektuhan po niyo yung pakikipagrelasyon sa kapwa-tao niyo. Pansinin niyo po yun. Amen. Diba? Pansinin mo, pag, anbawa, early in the morning, nag-away kayo mag-asawa. Papasok ka na opisina. Pagpasok mo na opisina, lahat ng makasulubong mo, masusupladuhan sa'yo. Diba? Kasi may nakagalit ka eh. Lalo na marami mananampalataya sa ngayon, feeling nila, galit sa kanila ang Diyos. Kaya pa nagpupuri sila, nagagalit. Ang tinitingnan nila yung mga tao hindi nagpupuri, sila dito hindi nagpupuri. Siya rin hindi nagpupuri. Mabigat ang puso eh. Pero kapag alam natin maayos ang relasyon natin sa Panginoon, kahit hindi sila nagpupuri, mapapapuri sila kasi nakikita nila, uy, grabe nagpupuri si Kuya Gio, walang pakialam. Kasi alam mo maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Amen. Nai-impluwensyahan mo sila, nahahawa mo sila. Now, yun po ang mabuti kapag tama po yung ating doktrina. Amen, church? Amen. Isa pa, Hebrews 10:12-14. But this man, referring to Jesus, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down at the right hand of God. From that time, waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering, Jesus has perfected forever those. Now, pag nagbabasa kayo ng Biblia, dapat alam natin sino yung those. Unbelievers or believers? Sino po? Believers. Sino po yung perfected forever? Pinaging sakdal. Tayo, mga kapatid, who are being sanctified. Wow! Pag sinabing sanctified, kayo po ay pinaging banal, set apart, kadosh. So, ibig sabihin, you can never commit the unpardonable sin. Hindi walay ka na ng Diyos sa mundo. Hindi ka nakabilang sa mundo. You are now citizens of heaven. Amen. So, can a Christian commit the unpardonable sin as we end? Ito na po yung ating question for today. Can a Christian blaspheme the Holy Spirit? Or in other words, can a Christian commit the unpardonable sin? Church, what is the answer? Ito po yung sagot, no. A big no. Palapakan natin ang Panginoon. Blasphemy against the Holy Spirit, also known as the unpardonable sin, in Matthew 12:31-32, only occurs when an unbeliever or a sinner constantly rejects the convincing voice of the Holy Spirit. Ano yung convincing voice of the Holy Spirit? You are a sinner. You need a Savior. Pag patuloy mong nirefuse yan, you are committing the unpardonable sin. At patuloy mong nirefuse yan at inabutan ka ng kamatayan, hindi ka napatawad sa kasalanan mo because you refuse Jesus na siyang solusyon sa iyong kasalanan, hindi ka mapapatawad. At ang mga taong hindi napatawad sa kanilang kasalanan, mapupunta sa lugar na walang kapayapaan. Wala po doon ang Diyos. Now, this is our solution as we end. Dito muna tayo. Solution tayo. As a Christian,
Kayo po ito mga kapatid. Always remember that Jesus paid the penalty of your sin at the cross through His blood. Pinatawad po kayo ng Diyos, hindi po sa ginawa ninyo. It's by His blood. And resulted in the complete forgiveness and pardon of your sin in accordance with the riches of His grace. So pinatawad tayo, not because kayo ay mabuti, not because you are obedient, not because you are good, but because of His goodness. But because He loves you so much, it's in accordance with the riches of His grace. Nananagana po ang biyaya ng Diyos sa atin. At pinatunayan niya yung kay Kristo Jesus. So tayo po mga mananampalataya, you cannot commit the unpardonable sin. So bilang mananampalataya, you cannot blaspheme the Holy Spirit. Colossians 1:14, one last verse. Why? Ito yung sagot. In whom, in Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Amen. So can a Christian blaspheme the Holy Spirit? The answer is a resounding no. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wow, thank you Lord. Kaya po sa mga nanonood sa ngayon, kung kayo po'y mananampalataya, and for the longest time, ito po yung question na gusto pong masagot ng isang katulad nyo. I pray na nasagot po ito through the word of Christ. Amen. Kasi pag hindi po ninyo alam ang sagot sa katanungang ito, makaka-apekto po ito sa inyong relasyon sa Diyos. At kapag mali po ang inyong relasyon at pakikipagrelasyon sa Diyos, vertically speaking, horizontally speaking, makaka-apekto po ito sa inyong pakikipagrelasyon sa inyong kapwa-tao. Kaya pala malungkutin ka. Kaya pala hindi ka masigla. Kaya pala mabilis mag-init ng ulo mo kasi may mali po kayong mensahe na tinatanggap. But praise God, salamat sa kanyang biyaya. Salamat sa banal na Espiritu. Tinuruan po niya tayo sa umagang ito that a believer, a Christian, cannot blaspheme the Holy Spirit. Or tayo po bilang mga mananampalataya, we can never commit the unpardonable sin. Ngayon, gusto ko muna po kayong kausapin kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon. Kung noon pa man po patuloy yung nire-reject ang paanyaya ng Diyos, you are committing the unpardonable sin. At kapag yan po ay inabutan kayo ng kamatayan, sayang naman, hindi po ninyo mararanasan ang buhay na ganap at kasaya-saya. But praise God, kayo po'y nakasama namin ngayon. Marahil kayo po'y isa sa mga nabigyan o na-share na ating mensahe at napagtanto mo sa iyong sarili. You've realized na sandali lang, gusto kong mapatawad ang aking mga kasalanan. Sabi po in Romans 10 verse 9, kung ipapahayag po na ating mga labi na si Kristo ay Panginoon at tayo po'y maniniwala na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. That's simple. So kapatid, kaibigan, gusto ka namin maging kapatid sa Panginoon. At para hindi nyo na po nakukomit ang unpardonable sin at maranasan nyo na po yung kapatawaran na matagal nang inilaan sa iyo ng Diyos, please pray this prayer with me. Buksan po natin ating mga labi at ang ating puso. Tanggapin natin ang Panginoon. Nang sa gayon, maranasan nyo na po ang napakasarap na kapatawaran na inilaan sa atin ng Diyos. Sige po, sabihin niyo po ito. Bigkasin po ninyo ito mula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Sadyang walang kakayahan at walang kapangyarihan. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakalipas, inangkin mo ang kasalanan ko. Nahumantong sa iyong kamatayan. Subalit makalipas na 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Bilang katunayan na ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong kaloob na kaligtasan. At salamat din po na hindi ko na malalapastangan pa ang banal na Espiritu. Dahil ako'y ligtas na. At nakasulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin ito, di po ba napakasarap sa pakiramdam? At wag lang po kayong mag-rely sa inyong pakiramdam. Manampalataya po kayo. Kayo po ay pinatawad na noon pa man at
angkinin po ninyo itong kapatawarang ito sa inyo ng Diyos. At mamuhay po tayong magaan at masaya. Because you cannot blaspheme the Holy Spirit if you are a believer already. Amen. That's good news. At tayo po tayo. And gusto po namin kayong imbitahan pa rin. As we sing this song, pasalamatan natin ating Diyos sa kanyang mga kamanghamanghang ginagawa at ginawa sa ating buhay. Pangunahan po tayo ng praise and worship team. Sama-sama po tayo. Di po ba't napakabuti ng Diyos? Aming Diyos Ama, Inaanyayahan ka niya, kaibigan, dahil mahal ka niya. ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, O Diyos. Come on, church, open your mouth and give praise to the Lord. Papurihan po natin ating Ama. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. buhay ko'y tapat. Minsan pa, come on, church, samahan niyo po kami online ng mga kaibigan namin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y Ang luluwalhatiin iyong likha'y Oo, Ama. Purihin ka sa iyong luluwalhatiin ka. Minsan pa, napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, Noon, ngayon, kailan pa man, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. O Diyos, tunay nga po kayo po ay tapat sa aming buhay noon, maging ngayon, hanggang sa kailanman. Salamat, O Diyos, dahil pinasimple mo ang Ebanghelyo. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak at patuloy mong inaanyayahan ng taong makasalanan na tanggapin ang iyong kaloob na kaligtasan. Panginoon, salamat dahil ang mabuting balita bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya at naglagak na ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, kami po ay hindi na maaari pang lapastanganin ang banal na Espiritu. Dahil minsan, kami po ay tumugon na sa iyong mayamang paanyaya na manampalataya at tanggapin ang kaloob na kaligtasan na isinakatuparan ng iyong bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Aming Diyos, bilang mga anak mo, lumalapit po kami sa iyo ngayon. Nataglay ang kagalahan ng napakagandang balita na inihayag mo sa amin sa umaga pong ito. Ano man po ang aming mga kabigatan sa puso at alam namin, Panginoon, una mong pinawi sa aming kaluluwa ang maling kaisipan, ang maling paniniwala. At salamat, Panginoon, sa aming mensaheng hinihatid mo sa amin sa umaga pong ito. Pinawi na po anumang takot at pangamba dahil ang kalituhan po ay winasak mo na, pinawi mo na dulot ng iyong mayamang Ebanghelyo. Mga kapatid, gusto ko pong samantalahin ng pagkakataong ito at manampalataya po tayo. Panghawakan natin at yakapin natin ang mayamang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Ano man pong mga problema, kabigatan na nagbibigay po ng kawalan ng kagalahan sa iyong buhay, ibigay natin sa Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Nagmamalasakit siya sa inyo. Sa mga kaibigan po namin nanonood online, ano man po yung mga bagay na ito, hindi po gusto ng Diyos na kayo po ang nagpapasan. Gusto niya, ipapasan mo ito sa Kanya. Sabi nga po ng Biblia, cast all your cares upon Jesus. Why? Because He cares for you. Pastor, ang dami ko na binigay sa Diyos eh.
Yung ibang mga problema, ako na lang magdadala. Hindi po tama yun. Gusto ng Panginoon, ibigay mong lahat, cast all, hindi po some. All your cares upon Him. Why? The scriptures is giving us the reason because He cares for us. Nagmamalasakit po ang Diyos sa atin. Nagmamalasakit sa iyo ang Panginoong Jesus. So ang assignment po natin, binamana ng palataya. Let us do the casting. Come on, church. Open your mouth. Bigay po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pasanin, mga nagpapabigat sa atin. And let Jesus do the caring for us. So habang iniisa-isa po natin, sinasambit natin ang mga kabigatang ito. Samahan po natin ang pananampalataya na siya po ay nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Panginoon, naririnig mo po ang tinig na aming mga kapatiran, on-site and online. Ang mga bagay na nagpapabigat po sa kanila. Maaring karamdaman po iyan o kabigatan sa aming mga kaluluwa o marahil, Panginoon, sa larangan ng finances. Lord, we believe na sa lahat po ng aspeto ng aming buhay, naisin mo na kami po ay managana. Managana sa kapayapaan, kapahingahan at kagalakan. Salamat po. Ngayon po na ipinagpapasalamat namin, anuman po yung mga biligkas at sinambit na aming mga kapatiran, inaangkin na po namin ang iyong nananaganang kabahayagan, ang iyong nananaganang kasagutan. Tinugon mo na, O Diyos, ang aming mga panalangin. At ngayon pa man, Panginoon, kaalinsabay na aming puso na nagpapasalamat. Dahil nga po bilang mga anak mo, hindi na po namin malalapastangan ng banal na Espiritu. At salamat din, O Diyos, dahil sa mga pagkakataon na kami po'y nabibigatan, patuloy mo kaming inaanyayahan na ilagak sa iyo, O Diyos, ang aming mga kabigatan. Dahil kayo po ay nagmamalasakit sa amin. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong katugunan. Salamat sa buhay na ganap at kasiyasiya. Inaangkin po namin ito. At hayaan mo, O Diyos, ang buhay namin ay magsilbing na nagbibigay ng papuri at luwalhati sa iyong pangalan. Gamitin mo, O Diyos, sa iyong mga anak para sa iyong kapurihan. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.